Anaanyayahan ko lahat na magsitayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Ama namin, sumasalamat ka, sambahin ang ngalan mo, sa amin at ayaan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, kanilang sa langit. Ugayanin po kami ngayong araw na ito. Amen. In the Father, Son, of the Spirit, Amen. Now, pray for So, magandang araw sa ating lahat. Kumusta kayo? Ikaw, Pepay, kumusta ka? Na? Masaya. Ikaw, Gabriel, kumusta ka? Masaya. Masaya din ako na makita kayo ngayong araw. Pasok! Pasok na! Pasok na! Pasok na! Okay. So, masaya din ako na makita kayo ngayong araw. Naalala niyo ba ang tungkol sa Bagyong Tino? Kumusta naging karanasan niyo noong Bagyong Tino? Sino ang nais magbahagi? Sige, Eman? Paano mo bang ibahagi ang iyong karanasan noong Bagyong Tino? O natakot? So, nahadlok or natakot? So, natakot siya noong Bagyong Tino dahil sobrang lakas, tama? Sobrang lakas ng Bagyong Tino. Maraming salamat, Eman. Sino pa gusto magbahagi ng kanilang karanasan? Itaas ang kamay. Gabriel? Ano ang iyong naging karanasan noong Bagyong Tino? Okay, so natakot din si Gabriel dahil malakas daw yung baha. So ako din, noong Bagyong Tino ay natakot din kasi sobrang lakas ng bagyo sa aming lugar. Ngayong araw, bago tayo magsimula sa ating talakayan, nais ko muna, sino ba lumipad sa ating klase? Marami ko ba, no? Okay. So, ngayon, dahil nandito kayo, masaya ko at pumasok kayo sa kabila ng maulimlim na panahon. So, bago tayo magsimula, nais ko muna ipaalala sa inyo ang mga alituntunin sa klase nito. Maaari ba natin basahin? Okay, basahin? Una is letter A. Alangin ang tungkulin bilang pag-aaral at gampanan ng buong husay. So, bilang pag-aaral, ano ba ang tungkulin nyo? Makinig. Magaling, Herman. So, gampanan, ano ba? Mag-aral. Tama. So, nais kong gampanan nyo ngayong araw. Makinig at mag-aral ng mabuti. Sunod. Letter R. Responduhin ang kapwa mag-aral, guro at iba pang opisyal ng paaralan. So, nais ko, respetuhin nyo ang isa't isa. Huwag kayong mag-away-away at makinig lang sa akin ngayong araw. Sunod ay letra A. Pakibasa kaya kay aktibo. Kailangan mag-rin pakibasa. Aktibong maglaro sa kalakayan at magmamawan. Okay, so kapag meron tayong gagawin mamaya, nais ko makinahok kayo. Naintindihan ba? Last is letra L. Muli, pakibasa. Okay, so habang tayo ay nasa loob ng silid-aralan, nais ko panagigingin ninyo ang kaayusan at kalinisan ng ating silid. Nakikilan ba? Okay. So yun ang mgaalitugtunin natin sa ating klase. Nais ko tandaan nyo ito habang tayo ay papunta sa ating talakayan. So ngayong araw, di ba kanina ay nagbahagi kayo ng inyong karanasan tungkol sa Bagyong Tino? So saan nyo narinig ang tungkol sa Bagyong Tino? Sa news, tama? Sa balita. Saan nyo nakikita, naririnig, ano ang gawin nyo upang malaman nyo ang balita nito? Radyo. Ano
Hindi. So, ano ang tawag sa mga impormasyon dito? Hindi. Sa impormasyong ating narinig. Ano ang tawag sa impormasyong ating narinig kanina? O yung impormasyong ating nabasa, ano ang tawag dito? Di ba ang natawagan? Sige pa. Tinabi mo na yung kanina, Emma. Balita. Balita, tama. Ito ay balita. So, ngayong araw, mag-aalala natin ang patungkol sa Balita. balita. Nais ko muna alamin natin kung ano nga ba ang layunin natin ngayon. So, ito ay konektado sa ating talakayan patungkol sa balita. So, ito ang ating mga layunin ngayong araw. Pakibasa? Sabay-sabay? Pakibasa? Ang isa't surat at katangian ng unang bahagi ng balita or ang pangatubay at ang mga tradisyonal na uling nito. Pangalawa, nakabubuo ng isang maikli at tuwirang pamatubay gamit ang mga sagot sa ano, sino, saan, kailan, paano, at bakit para sa isang napapanahong pangyayari. At ang pangatlo, na ipapakita ang kahalagahan ng malinaw at gustong pamatubay sa pagbabahagi ng impormasyon sa isang balita. So ngayong araw, mag-aalala natin kung paano nga ba ang pagsusulat ng balita. Ngunit hindi pa tayo doon talaga sa pagsusulat ng balita. Ito ay unang bahagi pa lamang ng pagsusulat ng balita. Ito ang tinatawag na pamatubay. So pag-aaralan natin, ano nga ba ang uri ng pamatubay? Pagkatapos ng ating talakayan, inaasahan ko kayong makakagawa kayo ng isang maikling balita or maikling pamatubay patungkol sa napapanahong isyo. So kung ano yung narinig nyo mga isyo ngayon, nais kong gawan nyo yun ng maikling balita. Mamaya, naintindihan ba? Naintindihan ba ako mga bata? Okay. So ngayon, bago tayo pumunta doon, nais ko muna alamin natin kung ano nga ba ang mga salitang ito. Ito ay isang palaro. Okay? So, ang makakasagot nito, automatically, mayroong reward. So, nais ko, makinig muna. Nais ko, ang tawag nito ay buuin mo ako. Ito ay mga salita na makikita or mababasa natin mamaya sa ating talakayan. So, nais ko, alamin nyo kung ano nga ba ang mga salitang ito gamit ang paghula ng mga letrang ulang dito. Naintindihan ba? At pagkatapos sa itong malaman kung ano ang mga salitang ito, ay ating titingnan or alamin ang mga kahulugan nito. Handa na ba? So, ang gustong sumagot is magtaas ng kamay at sagutin ito or hulaan ito tapos pumunta dito sa harapan para alamin kung tama ba ang kanyang sagot. Okay. Handa na ba? Hinay man. Handa na ba? Okay. Unang salita. Sino gustong sumagot? Okay, Eman? Mayo? Ano ito? Lagumin nga ba? Tama ba si Eman? Sa tingin niyo, tama kaya si Eman? Halika dito, Eman. Tingnan mo kung tama ka. Dali. Tingnan mo kung tama ka. Sige. Tama, ito ay lagumin. Eman, kunin mo ang iyong reward. Wala pa kanyang lista, Eman. Paunahan kasi ito. Sunod na letra. Okay, Munik. Detalye nga ba? Ikaw, Munik. Tingnan mo. O, tama. Detalye. Wala pa ka na dito, Munik.
ang isang salita. Sunod na salita ay ang detalye. Ano nga ba? Ano ang detalye niyo kung ano ang detalye? Ha? Larawan? Ano ba? Detalye ay Makan. Yan ang lugar. Power tama. Ngunit ito ay mga salita or mga impormasyon sa loob ng isang konteksto. So yun na mabasa nyo, yun yung detalye. Pangatlo is ang ulo. Di ba ano naman natin na ang ulo ay literal ng ulo? Di ba? Ulo. Oh. Pero ano? Red line, tama. So ang ulo na tama. So ang ulo na, pag-usapan ngayon, ay hindi literal na ulo ha. Ang ulo ay ang ulo ng panita or red line. Ito ang pinaka-unang salita. Tama. Sunod ay ang katawan. Ano ba ito? Ito ang katawan. Tumatunga sa istorya. Tama. So ito ang nilalaman ng informasyon. At ang panghuli ay ang pamatnubay. Ano nga ba ang pamatnubay? Ha? At alam niyo sa English, ang pamatnubay ay outline. Outline or ito ang una mong isusulat bago ka makapagsulat ng final na. Hindi, ito yes, pwede rin title. Nandoon yun sa pamatnubay. Ito ay ang outline ng iyong gagawin or bubuunin ang isang balita. Naintindihan ba? So ngayon, dahil nalaman na natin ang mga kahulugan ito, tumako na tayo sa ating talakayan ngayong araw. So bago ang lahat, may inihanda ako dito sa balita. Ito ang gagamitin natin ngayong araw. Pagkatapos natin itong basahin, mayroon akong mga katanungan. At syempre, kung sino yung mga kasagot, merong ano? Premyo. Okay. So sabay-sabay natin ito basahin. Ibasa mo na. Sige, napo. Naintindihan ba ng lahat ang ating binasang balita ngayong araw? Tingnan natin kung naintindihan nyo nga ba ang balita o ang ating binasang balita ngayong araw na ito. Meron ako mga tatanungan na inihanda na nais ko sa inyo. Una, tungkol saan ang balita na ating binasa? Tungkol saan ang balita na ating
korupsyon. So, nais nila ang ipanawagan na tapos sila ang korupsyon. So, yun ang balitaan ng bansa. Ngayon, alamin natin ano nga ba ang balita. So, ang balita ay isang napapanahon at makatutuhanan ulat ng mga pangyayaring naganap na, nagaganap na, o magaganap pa lamang. So, nakaka-interest ng marami. So, para sa inyo, ano ba ang balita? Para sa kahulugang iyan, ano ba ang balita? Ano ang balita? Ito ay mga panahon at makatutuhanan ulat. So, ano nga ba ito? Para makaibaga ang sunay mga kalaminan. Taas ang kamay. Para makaibaga ang sunay mga kalaminan. Tama. Tikuha naman. So, ang balita ay ito ang mga impormasyon para malaman mo kung ano nga ba ang nangyayari sa ating panahon ngayon. Ito ay makinig. Ito ay pagsalita o pagsulat na ulat ng mga pangyayari, ideya o sitwasyon na kapungo sa interes o mahalaga sa publiko. So, maaari ito ay naririnig nyo, nababasa nyo lang, or sinusulat nyo talaga, or kayo yung nagsusulat. Dumako tayo sa estruktura ng balita. So, ito yung sinasabi ko sa iyo kanina na pag-uusapan natin ngayong araw. Ito ang unang bahagi, ang pagbuo ng pamamatnubay. Ano nga ba ang pamamatnubay? Bahagi ng balita at ang mga tanas-tingan. Tama. So, ang pamamatnubay ay isang bahagi ng balita. Nais ko makinig kayo, tara, meron naman kayong makuha ang premyo. Diba? Sunod, ang unang bahagi ng balita ay ang ulo ng balita. So, ngayon nais ko yung mga wala pang nakukuha ang sumagot ng aking katanungan. Okay? So, ano nga ba ang ulo ng balita? Yung wala pa nakukuha. Sino wala pa nakukuha? Nahalaman sa balita. Ikaw, meron ka tanong? Sino? Ano ang ulo ng balita? Sige na, magbasa. Sino? Ano ang ulo ng balita? Ulo ng balita. Ano ito? Ano ang pwede mo kay Anuhin na yan? Henday, tama, Maria, pakikuha. Ang ulo ng balita ay ang Henday. So, ang ulo ng balita ay salita or sentence sa isang balita. Ito ang unang pag-usap. So, ang malalumi ng ulo ng balita ay una ang lagumig. So, ano ang kalugan ng lagumig kanina? Ibubuod ang mataas na o mahabang informasyon, ibubuod siya. Or paiikling. Yun ang tinatawag na lagumig. So, ang ulo ng balita, pinapaindi niya kung ano ang impormasyon nasa balita. Di ba yung balita ay mahaba siya ang konteksto. So, sa ulo ng balita ka lang, malalaman mo kung ano nga ba patungkol, saan nga ba patungkol ang balita nito. Pangalawa is pagandahin ang pena. So, dapat maging akit ito sa mga magbabasa. Pangatlo is matimbang ang bigat ng kahalagahan ng balita. So, dapat nandoon ang informasyon or pinaka-importante informasyon mababasa mo sa balita. Ito ang struktura ng balita. Diba? Pamatnubay. Una is ang pamatnubay. Pangalawang pamatnubay, sumusuportang detalye at maliit na detalye. Ngayon, ating tatalakayin ang unang bahagi, ang pamatnubay. So, sa ating binasa kanina, ang pamatnubay ay dapat
ang naglalahad nito ay bahagi ng isang balita, di ba? Dapat ito ang naglalahad ng pinakamahalagang impormasyon sa loob ng isang balita. Okay. May mga uri ng tradisyonal na pamamakluban. Ito ang sinasagot ang tanong na ano? Sino? Ano? So, dapat sa pamakluban, dito masasagot ang katanungang ano? Ano nga ba ang balita? Pangalawa, Sino? nga ba ang nasa balita? Tama. Pangatlo, saan naganap ang pangyayari or balita? O pangapat, o ito ang oras or ang araw kung kailan naganap ang pangyayari. Panglima, bakit? Bakit nangyari ang ganon? O bakit yun nangyari? Diba? At ang panghuli ay ang paano. So, paano nangyari ang patungkol sa yung balitang iyong sinulat. Halimbawa, ano? Halimbawa, isang bata na gunda. Bayan yung ano? Ano Gabriel? Isang bata na nilaan. O, isa na rin yun sa ano? Pangalawa, sino? Sino ang bata yun? Halimbawa, si Gabriel. Si Gabriel ay nagunda. Diba? Saan? Saan nahulog? Si Gabriel ay nahulog saan? Sa Dumpay! Si Gabriel ay nahulog sa Dumpay. Pangapat, kailan? 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 Kasi si Gabriel ay nahulog sa Zone 5 noong kailan? 2025! Si Gabriel ay nahulog sa Zone 5 noong 2025. Bakit? Bakit nahulog si Gabriel? Si Gabriel ay nahulog sa Zone 5 noong 2025 dahil siya ay nagtakwat siya. Diba? Ulit! Paano nahulog si Gabriel? Mabalin mo. Si Gabriel ay nahulog sa Zone 5 noong 2025 dahil siya ay nagtakwat siya. Gamit nahulogin ang Mali! So, yun na ang halimbawa ng pamakluban. Madali lang siya isulat. Kailangan mo lang sagutin ang ano, sino, saan, kailan, bakit, at paano sa iyong pamakluban. Balikan natin ang ating binasang balita kanina. Ano ang balita ang ating binasa? Tingnan ko. Alin yun, di ba? Sige. Ano ang balita ang binasa? Tama. Ito, balikan natin ko. Balikan natin ko. Balikan natin ko. Balikan natin to. Siyempre, hindi ko ipapakita ko. Bilisan! Tignan! Tignan! Bilisan! Okay, balikan namin to. Ano ang balitang binasa ito? Itong balitang ito. Sabay! Ano? Irish? Ano ang balita at binasa? Breaking news. Ano ang kapan ito? Yung nasa baba dito kanina. Ang kasunod na kahit hindi niya sabihin kung ano talaga doon. Yung ideya lang. Ideya kung ano talaga. Rally, tama. So, ano natin? Balitang binasa ay tinapos na INC ang planong 3 araw na rally sa ikalawang araw. So, ito ay ang balitang ating binasa. So, tinapos na so, sa ikalawang araw. So, yun ang balitang ating binasa. Pangalawa, alin yun? Alin yun ang tanong? Sino ang nasa balita? Pupunto ka ba? Hindi siya rin? Saan ito naganap? Dito? Tama!
ito ginawa? Ano ba ito ang panawagan na ang hustisya at panahong panagutan laban sa korupsyon. So, paano naganap? Paano ito ginanap? Paano ito ginanap? Ang mga may dalawang premyo kasi medyo mahirap ang tanong na to. Paano ginawa ang rally ito? Hinusay. Paano ginawa? Dalawang premyo ang makakasagot ng tanong na ito. Paano ginawa ang rally? Paano nila ginawa? Naghirap? Naghirap ba? Paano nangyari? Paano ito ginawa? Ano ang ginawa nila? Sino ang nais ko? Yes? Iman? Ako? Ano ang inyong nakuha? Ang aral. Ano ang pang-aral mo sa talakayan natin ngayong araw? Hindi. Ano ang nakuha nyo? Ideya? Or ano ang naintindihan nyo sa ating talakayan? Kahit ano naintindihan nyo sa talakayan? Naintindihan kaya ng maayos. Iman? Dapat ba? Yung tungkol naman sa kanilakay natin, yung patungkol sa balita, patungkol sa pangangubay, wala ba kayo nakuha? Wala ba kayo naintindihan doon? Kung sa may pinasabtan sa akong i-discuss ka doon. Kung sa mga balita, kung sa nang pamangubay. Like, ano yung nakuha nyo pagbuhang ideya? Halimbawa ako, nalaman ko na ang balita ay isang halagang impormasyon. Ganon. O ano ba? Ano ba? Para makahibaw? Importante? Dapat tutukan ang balita kaya balita kaya importante So pag doon naman tayo mag-focus sa balita, pamagbubay, kung ano yung traditional, ano yung mga katanungan. So, eto, tanong ko na lang. Sino nakaalala kung ano yung mga tanong na dapat nasagot sa pagsusulat ng pagmatubay? Yung mga tanong. Hindi, yung mga tanong. Una is ano? Ano? Una is ano? Sino? Ano? Harap mo din. Ito, bakit
Mabalas. Ano? Sino? Saan? Bakit? Paano? Isa pa. Isa pa. Meron lang ako sa kanya. Letter K. Pagkuhan nito. Ito. Ulit. Ano? Sino? Saan? Kailan? Bakit? Dumagay. Sino pa? Isa lang. Oh, sino pa? May dalawa pa dito. Sino pa ang gusto magbahagi ng kanilang naintindihan ngayong araw na ito? Kahit anong nakuha ng video. Hindi na. Napakahalaga ng balita. Tama naman din. Napakahalaga ng balita. Bakit? Dito naman. May naintindihan ba kayo sa ating pagkakaya? May nasasaling magkaroon nga na. May naintindihan ba kayo? Kahit konti lang. Konti, naintindihan lang. Meron ba? Kahit ano kayo, Hindi Bisaya. Hindi na Bisaya. Kasi may nasabtan ka ron. Andawa. Sige. Wala? Wala? Sige. Tama din naman. Huwag tayo mag-focus dito. Mag-focus tayo sa ating talakayan. Ngayon, tama. So, para kay Earth, ang detalye daw ay importante dahil kung walang detalye, wala tayong mababasa, informasyon o balita. So, tama naman. So, importante ang informasyon o balita. Ngayon, sino ang mga magbibigay sa akin ng buo ng aking inalakay na buo? Kung ano yung inalakay ko? Pabubo. Sige man? Kung sa'yo may atong giniskas ka rin alaw. Oo, kung sa'yo may atong giniskas ka rin. Balitaan?
Naintindihan ba? Opo. Naintindihan ba? Opo. Okay. Sige, simulan na ang gawain. Basta masagot lang yung tanong. Yung tanong na kailan, saan, yan. Sagutin lang ito sa balitang inyong gagawin. Kahit ano, magsulat kayo ng mainte. Kahit ano. Kahit anong balita. Mainte lang. Sagutin niyo lang to. Katanungang ano, sino, saan, kailan, bakit, at paano. Kagaya lang halimbawa ko kanina. Inisan, magsulat na, magsulat. Magsulat na. Inisan. Mag-usap-usap kayo dyan sa grupo niyo. Ito, group 1. Ito kayo. Sige na. Kahit ano. Balita. Sige na. Okay. Ano kayo? Form a circle. Para
Makinig! Makinig na sa iuulat ni Earth. Sige, makinig na, makinig. Ito ang mata sa harapan. Sige. Perfect. Sige na, sige pa natin ba? Anong nangyayari sa Ano, mukapal si MJ. ang pangalan ng buwan? Number 3, saan? Sa birthday. 4, kailan? December 5, 2025. 5, bakit? Namulan ang sa 6, ano? Gamit ang apoy ng Okay, so mahusay. So, bigyan natin sa air na, alam niyo, palakpak na isang bagsak. Alam niyo? Tingnan niyo muna, tingnan niyo muna yung palakpak. Tingnan niyo muna. Tingnan niyo muna. Ay, hindi. Pakinggan niyo muna yung palakpak. Pakinggan muna ako muna. Ito yung isang bagsak. Ganito yung isang bagsak, ha? Sige. Bigyan natin sa air ng isang bagsak. Okay, very good. Ayun naman, so ang balita nila, ang kanilang isinulat na balita ay patungkol sa tag-ulan. So, ang tag-ulan ay nagtalang or pinatawag na uwan. So, ito ay sa Southern Leyte noong Desyembre 1, 2025. So, umulan dahil sa low pressure. Dahil ang mga tao ay nagpapapoy ng plastic. So, ano ba nagpapapoy ng plastic? Ito ay nakakalagdag sa pollution. Tama. Ngayon, nakita naman natin ang naisulat ng pangalawang pangkat. Dali. Iulat. Makinig. Ito yung tingin. Ito yung tingin. Lakasan mo ginagasan. Okay, so, very good. Bigyan natin ng isang bagsak. Okay, so, maraming salamat. Ang pinalita nila ay patungkol kay Nicole. May Nicole ba dito? Si Nicole daw ay nakita sa Zone 3 noong Desyembre 1 dahil lumabas ng bahay. Paano? Gigujon. Ano ang gigujon? Bira. Okay. So, ito ay isang paalala sa akin na ito ay paalala sa atin na huwag lumabas ng bahay kapag magina. Lalong-lalo na kayo. So, gusto niyo ba magaya kay Nicole? Lalaki na? Hindi. So, ito ay palatandaan na naintindihan nyo talaga ang ating tinalakay ngayong araw. Ngayon, nais ko kumuha kayo ng isang tatanggapin. 1/4. 1/4 at 10. Or kahit anong papel na lang, kahit anong papel. Notebook or anything na pwedeng sulatan lang sagot. Elisan! Basta ang gagawin nila ay basahin ang bawat pangungusap at tukuyin kung alin
Okay, bilisan. Tapos na ba sa una at pangalawang tanong? Or kahit anong papel na lang, Gabriel? Kahit anong papel? Bilisan. Ito lang yung isang sagot nyo, ha? Sa ilalagay nila kung ito ba ay ano? Sino, saan, kailan, bakit, at paano? Yan lang ang isang sagot nyo. Tapos na? Tapos na? Number 3 na? Number 3. Hanggang number 5 lang yan. May hindi pa natapos sa una ko yung ano. Sige, babalikan na lang natin mamaya. Bakit hindi kayo? Bakit na lang kayo pagkagdang Gabriel at Pietro? O sige, kahit ano. Babalikan natin yung una at pangalawang tanong mamaya. Sige ko. Bilisan. 1 to 5. Babalikan lang yung una at pangalawang ano. Diretso na. Magulong din dyan sa likod. Tapos na? Babalikan natin yung una at pangalawang tanong. Tapos na dito? Tapos na? Anong bilang na kayo? Babalikan natin yung una at pangalawang. Tapos na? Tapos na dito? Tapos na? Yan yung una at pangalawang katanungan. Tapos na ba? Tapos na? Oo.
balita patungkol dito.